Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Coffee. At ito umiiral na naman ang pagiging bratinera talaga nito ni Inday Sara Duterte. Hindi siya pwedeng questionin ha. Vice Presidente yan, Ka-Coffee ha, hindi siya pwedeng questionin. Kung anong gusto niya, yun ang gagawin niya. Period. Wala nang tanong-tanong. Ito gusto ko, wala kayong pakialam. Ganyan ang isip ni Inday Sara Duterte. Huwag niyong sasayangan yung oras niya. Mas mahalaga pa ang oras niya ata sa presidente. Assuming ito, nakala mo siya ang presidente ha, kung umasta itong si Inday. Kaugnay pa rin po sa investigasyon na yan ng Quad Committee. Actually, hindi Quad Committee eh. Yung ibang committee dyan sa House of Representatives patungkol sa pagwawaldas ng pera ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong hawak pa po ito ni Inday, ang DepEd. Hindi po pwedeng questionin si Inday Sara Duterte. Grabe ha? Kaya pala dyan sa Davao, talagang reyna talaga o queen talaga ang trato sa kanya. At yun ang trato niya rin sa sarili niya. I am the queen. Hindi ako pwedeng questionin. At ganito rin po ang ipinapakita niya on a national scope. Nagsasayang kasi ng oras. Yan ang sinasabi ni Inday Sara Duterte kung bakit hindi siya dadalo sa investigasyon ng House of Representatives. Ganyan niya tingnan ang mga bagay-bagay. Actually, kung wala naman ito mga investigasyon na ito, malalaman ba ng taong bayan ang kalokohan ni Inday? Diba? Kung hindi naman inusisa yan dyan sa House of Representatives, malalaman ba yung confidential funds na winaldas? Yung mga salapi na ibinabayad sa mga tao na hindi mo alam kung totoong mga tao ba? Si Mary Grace Piatos. Kung hindi nagsasagawa ng investigasyon, hindi malalaman ng taong bayan yan eh. Actually, ito nga yung opportunity. Itong mga pagdidig na ito, kahit papaano, yung mga ordinaryong Pilipino, tayo, nalalaman natin kung papaano winawaldas ng mga opisyal ng gobyerno ang salapi. Pero si Inday ayaw niya. Kasi nasasayang lang daw po ang oras niya. E di wow, mas importante pa yung oras niya kaysa sa presidente. Sabi po ng headline ng politiko yan, nasasayang kasi oras. Sara Duterte to skip House inquiry, will send affidavit instead. Tinalo pa talaga yung tatay niya eh. Yung tatay niya kahit inconsistent dumalo dyan sa hearing na yan eh. Dyan sa pagdinig niya ng House of Representatives. Pero si Inday hindi talaga siya dadalo. Pero nung hindi siya pinapapunta, nandoon siya. Ibang klaseng tao talaga, oo, Ka-Coffee. Vice President Sara Duterte will not attend. Kahit isubpina pa siguro ng House of Representatives yan, hindi daw po siya attend sa susunod po ng hearing ng House panel proving her alleged irregular fund use. Sino kaya ang pakikinggan nito ni Inday? Kung si PBBM kaya mag-imbita sa kanya, hindi magagawin ni PBBM yan dahil independent ang legislative. Pero wala na siyang pakikinggan, Ka-Coffee. Siya na talaga ang masusunod. Astang presidente na ito talaga. Instead of showing up to the November 20, anong petsa ba ngayon? November 17? Imbes na magpakita siya sa November 20, Duterte plans to send a letter to explain her absence as well as an affidavit about her confidential funds. O, gagawa na lang daw siya ng affidavit. Sino ba gagawa ng affidavit? Abogado niya. Hindi naman siya yan eh. Pipirmahan niya lang yan. Bakit? Hindi niya ba kaya yan? Hindi niya ba kayang kabisaduhin yan? Para sa House of Representatives, yan mismo ang isagot niya. Pero ang problema, magkaiba kasi yan eh. Yung prepared na affidavit as compared doon sa i-interrogate siya, question and answer portion dyan sa House of Representatives. Kasi kung hindi niya kabisado at hindi naman siya ang gumawa ng affidavit na yan, magiging inconsistent siya sa mga responses niya. Kaya mas gusto niya, gawa na lang affidavit. Gawa na yan eh. Diba? Hindi na siya mapapahiya kahit maging inconsistent siya eh. Kahit magkautal-utal siya sa delivery, hindi na siya mapapahiya dyan eh. Kasi gawa na yan. So, mas gusto niya yan. Ang ano naman dyan, ang disadvantage naman yung affidavit na yan, wala kang clarificatory questions. O kung ang isang mambabatas, hindi malinaw itong portion na to, paano yan? Susulat na naman kay Inday Sara Duterte para mag-follow up question patungkol dun sa affidavit niya. Di tumagal lalo yan. Walang kinahinatnanan niyang investigasyon na yan. Diba? Ba't affidavit? Bakit hindi ka magpakita dyan sa House of Representatives? At linisin niya yung sarili niya. Tapos sabihin na naman, unfair na naman, di sila binibigyan ng opportunity na magsalita. Ito na nga napakaraming investigasyon na yan pinapatawag kayo, iniimbitahan kayo para i-clarify yung mga pangalan ninyo, pero ayaw yung dumalo. Tapos ang sisi kay Presidente. Hindi sa House of Representatives. Sa Presidente pa rin ang sisi. Para yung nangyayari kay Digong, si Trillanes ang kaaway niya, ang sinisi pa rin si Presidente. She reached the decision after voicing her frustration over
her previous attendance where she was not asked any questions and felt it was a complete waste of time. Nagsayang lang daw po kasi siya ng oras nung inimbitahan siya dyan sa pagdinig ng House of Representatives. Yung problema ano ba lagi niyang sagot dyan? No comment. Diba? Wala kang mapiga sa kanya. Hindi ko alam kung bakit inimbita nila ako. Hindi nila ako binigyan ng mga tanong pero hindi ako a-attend sa hearings sa susunod kasi nandun na ako, pumunta na ako tapos wala naman silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. She said in a media interview on the sidelines of the Office of the Vice President's 89th anniversary celebration nitong November 15. Aba, tindi talaga ni Inday Diva talaga, no? Diva o queen talaga. Huwag nyo akong questionin kung ano yung gusto ko, yun ang gusto ko. Huwag kayong mangialam dyan, kahit kongreso pa po kayo. Siguro kahit Supreme Court pa mag-utos dito, hindi mo na talaga mapipiga Hindi mo na mapipilit itong si Inday. Kasi kahit yung presidente nga, di ba? Pinakamataas na leader sa bansa inaano niya kinukontra niya Ano pa kaya itong House of Representatives? Ano pa kaya ang Korte Suprema? Sabi niya, we plan to send a letter. We plan to say why and then I plan as well as to submit an affidavit about the confidential funds. Yan na naman, sa affidavit, ano na naman nakalagay dyan? Paano ginastos ang confidential funds? Para masiguro daw na maayos, ligtas, at effective yung implementasyon ng kanyang program, as generic as that. Diba? Ano mapapala mo doon sa ganong sagot na yun? Ipapano niya, i-clarify niya yung mga notice of disallowance ng Commission on Audit. Diba? Tapos sasabihin, pamumulitika, ikaw na ngayon nagsasabi dyan Under oath din naman yung affidavit na yan. For all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Sabi ni Inday Sara Duterte. Kita mo na? Siya po magsasabi kung anong pwedeng gawin sa kanya. Ibang klase talaga to. Tama yung sinasabi ng tatay niya Ibang klase yan si Inday Ayan, mas malala pa nga talaga sa tatay. Duterte earlier received an invitation from the House Committee on Good Government and Public Accountability. Hindi ito Quadcom, ka-coffee Ibang committee ito. Committee on Good Government and Public Accountability to attend its hearing on November 20. Anong araw ba yung November 20? Ang November 20, Miyerkules po yan, ka-coffee, pero wala itong si Inday. No show ito si Inday. The invitation was handed to the country's VIP when she showed up in Congress to support her father, former President Rodrigo Duterte, who was being grilled by another committee about his tukhang. O yan, hindi kayo naiimbita dyan sa pagdinig na yan ng tukhang. O nandiyadyaan ka, tuloy, pinareceive tuloy sa kanya. Wais din itong Office of the Secretariat ng House of Representatives no? O total, nandiyan ka naman, ma'am, pa-receive na, imbitahan ka na namin. O sa November 20, dumalo ka dito ma'am sa hearing na yan. Kasi explain mo kung paano mo winaldas itong confidential funds. The House panel, led by Manila 3rd District Representative Joel Chua, is looking into the alleged misuse of the Office of the Vice President's 612 million pesos 612 million pesos na confidential funds. Yan ang iniimbestigahan dyan since Duterte assumed office in 2022 and during her term as Secretary of the Department of Education. Yung 125 million na gastos in 11 days, itong 612 million pesos na yan, ilang percent dyan ang illegal na winaldas? Ilang percent dyan ang hindi authorized na pagwawaldas? Ako, naniniwala ko, 70 to 80% dyan, hindi otorisado yan. Yung winaldas na yung 612 million pesos na yan in confidential funds. Nagpakasasa siya dyan. Saan ka ba naman kasi kukuha? Susuhulan mo ng mga envelope yung mga tao mo. Sa DepEd, tagti 25,000. Ito, 50,000 kada buwan. Di ba, saan mo kukunin yan? Hindi mo naman kukunin sa sahod mo yan. Sa laki ng pera na yan, may pagkukunan niya, confidential funds yan. Kung hindi siya involved sa Pogo, sa confidential funds yan. Pero kung involved sa Pogo, kasi si Harry Roque involved, may kaibigan niya to, o baka posibleng galing yan dyan sa Pogo. Pero sa confidential funds yan, ako tiyak ako dyan, galing yan sa confidential funds, kasi napakabilis lang i-liquidate ng pera sa confidential funds O, 50,000 pesos, purchase of information. O, sino yung binayaran? Huwag lalagay ng pangalan, kahit peke yung pangalan. Mary Grace Piatos, o pirma. Tapos, liquidated na. Kung hindi siya nasilip dyan, di naman mabubulat-lat yung mga records niya dyan sa COA The Vice President recalled attending the House panel's first hearing only to be made to sit instead of answering questions. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita ninyo, nakaupo lang ako doon, nasasayang yung oras ko kaya nagpaalam ako kung pwede ako umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako.
Talaga naman, oo. E paano, kung yung circumstances na yon hindi pa available yung mga questions, dahil naging available lang yun after ng mga testimonya, magkaiba na yung circumstances eh. Nung panahon na umatid siya dyan, yes, umupo siya dyan. Marami yung times na hindi siya tinatanong dyan. Pero yung ibang mga witnesses, tinanong dyan. At dyan umamin yung mga guro, ay yung mga opisyal ng Department of Education na sinusuhulan sila. O same circumstance pa ba yun? Definitely magkaiba na. So yung mga yung mga statement na binigay ng mga opisyal ng DepEd na nakakatanggap sila ng suhol, that's the time ngayon na pwede mo na siyang i-verify kay Inday Sara Duterte. Dahil magkaiba na yung circumstances. Kung noon hindi siya natatanong ng ganoon karami, ngayon marami-rami nang maitatanong sa kanya. Dahil may mga tao na siya na umamin. Pati yung mga USEC, yung taga-abot ng sobre, taga-abot ng envelope, yan dapat matawag din yan ka-coffee. Para i-confirm niya talaga, totoo ba yan? Na si Inday yung nag-uutos na bigyan ng tagta 25,000 per month, yung mga official ng Department of Education. Kasi hindi lang naman isa yung umamin sa DepEd. Hindi lang dalawa. 3 ka-coffee na. Yung umaamin at marami pa dyan, hindi pa lumalabas. Umaamin na nakakatanggap sila at binibigyan talaga sila ng envelope ni Inday Sara Duterte. Pero si Inday, dahil sa tigas ng ulo niya, hindi ako pupunta dyan. Bahala kayo dyan. Kumbaga, mamuti na yung mata nyo, kakahintay sa akin, pero hindi ako pupunta dyan. Ganyang katindi ang mindset ni Inday Sara Duterte, ha? Grabe, tama sinasabi ng tatay niya, kakaiba talaga yan. O siya, sige, antabayanan na lang natin ka-coffee yung hearing na yan. November 20 po yan, Miyerkules, yung pagdinig ng House of Representatives sa isang komite na yan. Baka may mga umamin na naman dyan, may mga opisyal ng DepEd na naman na umamin dyan. Antabayanan natin yan. Of course, ang lagi naman sagot ng DepEd dyan, ng opisina ni Inday Sara Duterte, ha, not the current DepEd leadership, ano na lang, pamumulitika na naman yan. Nako, pamumulitika na naman. Yan ang sinasabi ng COA. Pamumulitika ba yan? Hindi ma-explain na pagwawaldas ng pera. O siya, antabay tayo ka-coffee sa magiging kalalabasan ng investigasyon na yan. Sige, i-comment po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section. Facebook, YouTube, pasukin na po like and follow. YouTube, please click po na subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated din sa ating mga bagong upload. O siya, kayo magpapaalam muna sa inyo ka-coffee at agkapitayon. Bye-bye everyone.